Dito habang nagbi-video na kami ay tila yung aso ay nagpapapansin sa camera na tila nagsasabi na pwede bang sumali. Bali dito sinet up yung camera ko para mag-video. Sa hindi nga inaasahang pangyayari ay dumaan ang aso na ito na tila nagpapakyut sa aking camera. Nag-stay siya ng ilang segundo naway makita ng may-ari ang video na ito. Dito ay pinuntahan namin ang nag-iisang kilalang bundok sa Calbayog City, Samar. Maliban sa nakilingan, pinuntahan namin ang lugar ng Mount Lupao. Ngayon ay hindi na ako nag-iisa para maglakbay patungo sa mga kalikasan na bihira lang makita sa ating mga mata. Kasama ko dyan yung classmate ko, yung kaibigan ko, syempre yung barkada ng kaibigan ko. Dito ay nagpahinga muna kami para antayin sila. Yo guys, for today's video guys, adi kami na sa may Mabini Dos. Nagulat pa kami sa amon mga upod kay wala pa sira. Di ako mga upod guys. Sira, tas an upat. Undaway pala. Shoutout ka tatayo. Hey, di ba? Relax la sira. Dito ay nakarating na kami sa lugar ng Katabunan na kung saan dito nakatago ang Mount Lupao. Ay, sira akong karuyag, nakaway dayon. Diri kay Boy. Pagkatapos nga namin mag-register, ay inumpisa na namin ang paglalakad. Bali yung tour guide, depende na lang kung magkano ang ibabayad mo. Pero yung minimum nila, worth of 500 pesos. Bakit nga ba tinawag na Mount Lupao ang lugar na iyon? Tara, ating silipin ang kagandahan ng lugar. Sa mga beginner, nagtanong ako kay Kuya Tour Guide na pag matagal daw yung paglalakbay nyo dito ay aabot kayo na mahigit 2 oras o 1 oras. Pero sa nangyari nga sa amin, ay tila nagulat nga kami sa daanan. So, ngayon lang tayo magbi-video ng nakaganto kasi may mga kasama tayo. And ayun sila. So, antayin pa natin yung mga kasama natin guys. Pupunta tayo ng Mount Lupao ngayon. Let's go! Tara, pag-usapan natin kung bakit nga ba naging Mount Lupao ang lugar na ito. Ang kwento ng Mount Lupao o ng barangay ng Lupao sa Katabunan ay nahahati sa 3 bahagi. Ang alamat ng pangalan nito, ang komunidad na nakatira sa bundok at ang madilim na bahagi ng kasaysayan nito. Ayon sa mga matatanda, ang pangalang Lupao ay hindi nagmula sa salitang lupa, kundi sa isang makating halaman na tinatawag na lupa o lupa-lupa na dating laganap sa mga paanan ng bundok at kapatagan ng lugar. Sinasabi noong panahon ng mga Kastila, maraming manlalakbay at settler ang napapahiyaw sa sakit at kate kapag nadidikit sa halamang ito. Habang ako'y nagbi-video ay tila may sumanggi na dahon sa aking balat sa aking kamay. Pagkatingin ko nga ay biglang nasugat ang aking kamay na tila napaisip ako kung ito na ba yung dahon ng lupa o ng lupa-lupa. May kaunting kalituhan lang sa mga pangalan pero lilinawin natin ito. Sa Pilipinas, mayroong Mount Lupao sa Calbayog City, Samar at mayroon namang bayan ng Lupao sa Nueva Ecija kung saan naroon ang Mount Pinggan. Narito ang kwento ng Mount Lupao sa Calbayog City, Samar na madalas iugnay sa mga bundok sa lugar na iyon. Sa Calbayog, ang Mount Lupao ay kilala bilang isa sa matatayog na bahagi ng kabundukan sa Samar. Ito ay sikat sa mga hiker dahil sa Sea of Clouds at napakagandang tanawin ng Samar Island mula sa tuktok. Ang kwento nito ay nakasentro sa pagiging virgin forest o hindi pa gaanong nagagalaw na bahagi ng kalikasan. Maraming lokal trekkers ang bumibisita rito para makita ang mga waterfalls at sapa na nakapaligid sa paanan nito. Tulad ng maraming bundok sa Visayas, pinaniniwalaan itong pinoprotektahan ng mga diwata o espiritu ng kagubatan. Kaya naman pinapaalalahanan ng mga umaakyat na nagbibigay pugay at huwag magkalat. Bagamat ang Mount Lupao ay nasa Samar, ang pangalang Calbayog mismo ay may sariling kwento. Nagmula ito sa mga puno ng bayog. Sinasabing ang mga Kastila noon ay nagtatanong tungkol sa lugar at nakita nila ang mga tao na gumagawa ng kal o apog gamit ang mga shell at panggatong mula sa puno ng bayog. Pinagsama ito at naging Calbayog. Bakit madalas silang mapag-isa? Minsan ang mga tao ay naghahanap ng bundok ng Calbayog sa Lupao ng Nueva Ecija dahil sa pagkakatulad ng mga pangalan. Pero tandaan, kung ang hinahanap mo ay ang mga kasaysayang bundok sa Nueva Ecija, ang tinutukoy mo ay Mount Pinggan o bayan ng Lupao. Kung ang hinahanap mo ay ang Mount Lupao, ito ay matatagpuan sa Calbayog City, Samar. Alin sa 2 lugar na ito ang mas interesado kang malaman? Ang hiking trail sa Samar o ang kasaysayan ng mga katutubong Ibaloy sa Nueva Ecija?
Ang kabundukan sa Calbayog City, Samar ay hindi lamang simpleng anyong lupa. Ang mga ito ay puno ng mga kwento ng kababalaghan, kasaysayan ng pakikibaka at ang yaman ng kalikasan na tinatawag na City of Waterfalls. Ang mga bundok sa Calbayog ay ang heart o puso ng kanilang mga talon. Dahil sa masukal at matataas na kabundukan, dito nagmula ang tubig para sa mga sikat na atraksyon. Tulad na lang ng Malahog Ridge, isang bundok na nasa gilid ng dagat. Ang kwento rito ay tungkol sa mga katutubong ginamit ang mataas na bahagi ng bundok upang bantayan ang mga piratang nananalakay noong unang panahon. Ang Mount Lupao ay matatagpuan noon sa Barangay Pinangkaw na ngayon ay tinawag na Katabunan. Dati, ang mga kabundukan ng Samar ay kilala bilang no man's land dahil sa hidwaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde. Sa kasalukuyan, ang kwento ng bundok ay nagbago. Mula sa pagiging lugar ng labanan, ito ay naging simbolo ng ecotourism. Ang mga dating rebel retornes at ang mga lokal na magsasaka ay nagsisilbi na ngayong mga guide para sa mga turista. Tulad ng karamihan sa mga bundok sa Bisaya, ang mga matatanda sa Calbayog ay may mga kwento tungkol sa agta, isang higanting itim na naninirahan sa malalaking puno ng balete sa kagubatan ng bundok. Sinasabi sila ang guardians ng mga gubat. Diwata ng Calbayog, may mga kwento na ang mga bundok ay pinamamahalaan ng isang magandang diwata na nagpapakita lamang sa mga taong may malinis na intensyon sa kalikasan. Bakit hindi nagpakita sa amin? Yun ang aking katanungan. Kapag ang isang tao ay nawawala sa bundok, sinasabing sila ay nakakaengkanto o pansamantalang kinuha ng mga diwata. Noong panahon ng Hapon, ang mga kabundukan ng Calbayog ang nagsisilbing kuta ng mga gorilya. Ang masukal na kagubatan at matatarik na bangin ang naging proteksyon ng mga Pilipino. Maraming kuweba sa mga bundok na ito ang naging taguan ng mga pamilyang tumatakas mula sa mga mananakop. Kung balak mong akyatin ang Mount Lupao sa Barangay Pinangkaw o tinatawag na Katabunan, kailangan mo munang tiisin ang paglalakad dito kasi napaka-trekking ng lugar. Hindi mo masasabing achievement yung pupuntahan mo kung hindi mo pinagpaguran ang paglalakbay dito. Dito ay nagsimula na ang sunrise at gumising na kaming lahat. Sobrang lamig ng area at napasabi akong napakaganda ng lugar. Mas mainam na mag-overnight kayo dito para makita nyo ng aktwal ang Sea of Clouds. Hindi man namin nakita gaano ang Sea of Clouds, at least masasabi ko na worth it yung pag-akyat namin dito sa lugar na ito. Binigyan kami ng napakagandang umaga na tila nagsasabi ang kalikasan na sana enjoyin nyo ang lugar na binigay namin at ipinakita namin sa inyo. Paalala, laging tandaan ang prinsipyo ng leave no trace. Anumang basura na dinala paakyat ay dapat ibabarin para manatiling maganda ang Mount Lupao. Nabighani ako sa ibong ito na tila parang saranggola na nakaangat lang sa himpapawid. Hindi rin siya nagpahuli na pagmasdan ang kagandahan ng ating mundo. Bali day 1 na namin to dito. Oras na ng pagbaba namin habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin. Nilasap muna namin ang lugar bago kami bumaba sa lugar na ito. Habang yung mga kasama ko ay busy sa kakapicture at video, ako naman ay minumuni-muni ko ang lugar na tila nagsasabi kong napakaganda ng mundo, tao lang ang magulo. Pinagod mo man kami sa pag-aakyat na tila mahigit 1 oras, hindi mo naman kami binigo sa binigay mong tanawin at napakalinis na simoy ng hangin na binahagi mo sa amin. Salamat sa mga lokal dito na napakabait na tila in-entertain kami hanggang sa pag-akyat namin dito. O siya, nakaka 9 minutes na tayo sa video natin. Naway mag-enjoy kayo sa adventure at nature natin. Yun lang ang naibahagi kong kwento sa lugar na ito. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, comment, and share sa page na ito. Hopefully na nag-enjoy kayo. Yun lang.